General, Joven Hernando po. Joven, anak ka ng komandante. Ipagpaumanhin mo at pinaghintay kita. Walang anuman po. Kinararangal ko po makapanayam kayo. Para saan na nga ulit ito? Balak po namin gumawa ng periodiko. Tulad ng ginawa niyo sa La Independencia. Opo. Gusto po namin kasing tapusin ang nasimulan ninyo. Naisip po namin gawing paksa ang buhay niyo para sa unang artikulo. Baka maging nobela yan, iho. Sige, maupo ka na. Ano sa tingin mo? Si Juan, yung kapatid ko ang nag-isip ng tabas. Ako mismo ang nagbayad nito. Kakaunti ang salapi ng hukbong sandatahan pero kailangang ipakita natin sa mga Amerikano na kagalang-galang tayo. Saan galing to? Mga bagong uniforme po, galing kay General Luna. Anong bagong uniforme? Eh, may uniforme na tayo. Pinag-isa po ni General Luna ang disenyo para magkaisa po ang kilusan. Kung makikinig sa hambog na yun. Pinag-utos din po ito ni Presidente Aguinaldo. Buti naman po, isa lang po itsura ng mga sundalo natin. Malaking trabaho ang pagkaisahin ng bansang watak-watak, Joven. May balita nga daw pong magpapasya ang gabinete tungkol sa mga Amerikano. Mas madali mo pong pagkasunduin ang langit at lupa, Joven, kaysa dalawang Pilipino tungkol sa alinmang bagay. Senyor Presidente, walang pupuntahan ito. Habang nagtatalo tayo dito, lalo lamang lumalakas ang pwersa ng mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lamang sila kahit ikamatay ng karamihan sa atin. Mapapalayas natin sila sa Maynila at mapapasakamay natin ang Intramuros. Hawak na natin mga karating bayan! Meron tayong 40,000 katao! 1,000 lamang ang mga Amerikano. Madali natin silang mapapatalsik sa bayan na ito! Padala ko na si Narquelias at Buen Camino para makipag-uusap ng kapayapaan kay General Otis. Pinaglalaroan lang nila tayo. Ang balita ay may paparating pang 7,000 sundalo na magpapalakas sa kanilang puwersa. Tingnan nyo, tama si General Luna. Kailangan na tayong kumilos. Kayate! Kaaway din ng Espanya ang Amerika. Ang kaaway ng aking mga kaaway, tuturing kong kaibigan. Inalaban ng Amerika ang Espanya sa Cuba. Sinakop ba nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan pa nila ang mga Cubano na sipain ng Espanyol. Wala tayong dapat ikatakot. At pagbigyan naman natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Un maricon. Muy bien, Senyor Paterno. Kung Espanya talaga ang kalaban ng mga Amerikano, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pumasok sa Intramuros? Sang-ayon ako kay Senyor Paterno. Pinipili ko ang kapayapaan. Bulag! Sa halip na nandito tayo ngayon mga nakaupo, nandun sana tayo sa labas nangangalap ng armas. Humuhukay ng trinsyera, tinuturuan ng ating mga kababayan para lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano! Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito! Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ng mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay, paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Kandehadas! Sa ngayon ay kakampi natin ng Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong.
Gagawin ng Amerika ang lahat. Maunahan lamang niya ang ibang mga bansa na may pagnanasa sa Pilipinas. Hintayin na lang nating matapos ang Treaty of Paris. May delegado ba tayo sa Paris? O kahit tagapagbasid man lamang. Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig na isang puta! Senyor Presidente, ipagpaumanhin po ninyo ang pagtataas ko ng boses. Aaminin ko na may batayan ang pagdududa ng lahat. Hindi masama maghintay, ngunit hindi rin masama kung palalakasin ni General Luna ang ating puwersa militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan. Ngunit pagandaan natin ang digmaan. Mga Ginoo, pinaputukan ng mga Amerikano ang ating mga tauhan sa Santa Mesa. Nilusog na rin nila ang San Juan, Paco at Pandacan, at iba pang karatig bayan. May kasunduan na rin sila sa mga Espanyol sa loob ng Intramuros. Buen Camino, Argüelles, bumagsak na ang Maynila. Nasa kamay na ng mga Amerikano ang lungsod. General Luna, ikaw na ang bahala. Sa mga kamay mo na ang labanan. Paano akong lalaban? Kakagating ko sila? Matutulungan ba ako ng mga makabayan na katulad nila? Vamonos! Buen Camino! Paano nangyari ito? Ano gagawa natin? Hindi natin sila kinangusap noong una, Maman. Isang malaking karangalan ng ipaglaban ng ating inang bayan pag tayo magdadalawang isip. Adelante, compatriotas. Ang magtagumpay o mamatay. Good God, what is this? I don't know, sir. The locals seem to love it. Break out the rations, Private. Yes, sir. This stuff smells atrocious. Tingnan natin kung sino matapang sa mga tauhan natin. Ngayon, may pagkakataon tayong patunayan ang galing ng ating hukbo. Sinong gustong sumugod sa kalaban? Naghahapunan sila ngayon. May isang koronel sa loob ng bahay sa dahong kanluran ng bayan na pwede nating takutin. Sinong gustong sumugod? Wala ba sa inyo mga kabayan? Wala ba sa inyong nagnanasang ialay ang kanyang buhay para sa Pilipinas? Pangalan? Garcia po, General. Bihira ang katulad ni Teniente Garcia. Ang Pilipinong handang gawin ang lahat para sa bayan.
Find out where this is coming from! Yes, sir! General, bakit hindi mo nalang pinapatay kay Garcia yung opisyal? Sapat nang malaman ng mga Amerikano na hindi tayo natatakot sa kanila. Mabuhay ang Pilipinas! Ipasok mo yan si Garcia sa mga tiradores. Pasado yan. Senyor Presidente, nais makipag-usap ng Sherman Commission tungkol sa mga kondisyon. Kondisyon? Walang kondisyon. Aba, bakit walang kondisyon? Lalaban tayo. Hindi na tayo. Muna natin. Muna tayo. Sandali, tahimik. Pabayaan natin siya magsalita. Nais nilang isulong ang autonomiya para sa Pilipinas na gawin itong protektorado sa ilalim ng Amerika. Pero kataksilan yan. Nangyayari yun? Kataksilan! Ayon sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Filipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Hindi ko naman minumungkahi. Ibinabalita ko lang. Paano napapagkatiwalaan ng taong katulad nito? Dati niyang kasabwat ang Espanya. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, di na natin kailangan ng kaaway. Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Mapapalawak natin ang ating ekonomiya kung makikipagkalakal tayo sa kanila. Hanggang kailan tayo makikipaglaban? Ang dami nang namatay. At kulang tayo sa pera, sa armas, sa kagamitan. Hindi sa lakas ng loob. Buo ang tiwala ng mga tauhan ko. Kahit si Dr. Jose Rizal. Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? Tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Naalala ko na nakasama kong anak mo sa labanan at iniwan niya ang kanyang mga kasamahan na namamatay. Wala akong anak na duwag. At kailanman, hindi mo nakasama ang anak ko sa labanan. Kaya wala kang karapatang laitin ang pamilya ko, Antonio. Hindi pang lalait ang totoo. Talagang nasa lahi ninyo ang traidor at duwag. Magkapareho lang kayo ng kapatid mong si Juan. Kung nasa Pilipinas lang siya, binitay na siya dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Kaya, totoo din ang pangalan niyo. Luna! Lunatico! Uminaw kayo! Uminaw! Tama na yan! Sa ngalan ng Malayang Republika ng Pilipinas, pinag-uutos ko na arestuhin ang traidor na ito. At ikaw din. Bakit pati ako? Nasa kapangyarihan niya naman ito. Kapitan, komandante. Arestuhin si Buen Camino. Coronel! Roman! Sumama kayo sa akin. Hindi ako traitor! Labag ito sa konstitusyon! Sumama ka na! Marami ka pansatsat! Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili.
Huwag kang gagalaw! Po, Huwag kang gagalaw. General, gusto niyo bang bumili ng manok? Huwag kang gagalaw. Manong, wag ho kayong gagalaw kahit anong mangyari. senyor, ano pong kasalanan ko? Tumahimik na lang po kayo. Kung gusto niyo po, kalahati na lang ang ibayad ninyo sa mga manok. Sabihin mo sa kanya, tumahimik siya. Kahit wag niyo na lamang pong bayaran, senyor. Yan ang gagawin ko sa mga traidor at hindi ako magdadalawang isip. Walang nakaaangat sa batas. Kahit na presidente. General, baka may makadinig. Eh di makinig sila. Maawa po kayo, senyor. Huwag niyo po akong sasaktan, senyor. Maawa po kayo, senyor. Hana. Pamanhin po. Para sa bala. Salamat Gawin niyo na po. pong hapunan ng manok. Salamat po, senyor. Salamat po. Dalhin mo ang linya mo dito, sa kabilang pampang ng ilog. General, dalhin mo ang mga tauhan mo dito. Si General. Adelante. Mula po kay Presidente Aguinaldo General. Ginawa, magandang balita. Magtatayo ng bagong gabinete ang presidente at pinapapunta ako sa kabanatuan para pamunuan ito. May nangyayari na. General, handa na po kami. Nasaan ang mga tao? Baka nanananghalian sila. Di bale, nandito na tayo. Ho! Magpahinga na muna kayo, ah. Antayin niyo ako dito. Palain kayo, General. Ay, sandalo. Bakit napakarami ng uniforme mo? Hindi ka marunong sa baludo? Ano pangalan niyo? Mga pingi pa kayo? Ha? Hoder! Anong klaseng mga sundalo kayo? Buhay na naman na General. Magbaba ko mamaya. Dapat nakapagpagupit ka na, ha? Kung hindi, babariling kita!
Senyor Presidente, Mierda. Anong ginagawa mo rito? Yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Pinadalhan ako ng telegrama ng Presidente, nasaan siya? Umalis na. Kanina pang umaga. Umalis? Bakit niya ako pinatawag? Anong klaseng pamahalaan ito? Baka nakalimot lang. Imposible! At ikaw, bakit ka nakaupo sa lamesa ng Presidente? Bakit hindi mo pinapakintab ang mga bota ng mga Amerikano? Talagang wala sa lugar yung yabang mo, no? Akala mo ba ikaw lang may malasakit sa bayan? Sa kwartong ito, ako lang. Mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi sapat para ipaglaban siya o mamatay para sa kanya. Kung may dangal ka lang, hinamon sana kita ng duelo. Subukan mo, di ako atras. Punong-puno na ako sa mga marikas na yon. May kago, Enelios. Babalikan kita. Sino ang tangang nagpaputok? Hunjeta! Sino? Di ba pinakulong na kita? Bakit pinalaya ka rin? Ano nangyayari? Sandali! Sumusuko na ako! Tagayin nyo na! Wala nang bubuga yan.
huwag. Mamamatay tao. Hinarap niya sila ng mag-isa. Di wala akong maibigay na tulong. Ang hindi ko maintindihan, kung bakit kailangan patayin ng kapwa Pilipino ang Pilipino. Pinatay na rin nila ang pag-asa para sa kasarinlan ng Pilipinas. Ano? Nagalaw pa ba yan?